Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong pag-aaral ngayong umaga ay pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa Aklat ng Mga Gawa. Nasa chapter 20 verses 13 hanggang 24 po ang ating pag-aaralan. At pinamagatan ko po itong A Life Fully Given to Christ. Samahan po ninyo ako at atin pong basahin ang mga talata. We went on ahead to the ship and sailed for Assos, where we were going to take Paul aboard. He had made this arrangement because he was going there on foot. When he met us at Assos, we took him aboard and went on to Mytilene. The next day, we set sail from there and arrived off Chios. The day after that, we crossed over to Samos and on the following day arrived at Miletus. Paul had received to sail past Ephesus to avoid spending time in the province of Asia, for he was in a hurry to reach Jerusalem, if possible, by the day of Pentecost. From Miletus, Paul sent to Ephesus for the elders of the church. When they arrived, he said to them, "You know how I lived the whole time I was with you, from the first day I came into the province of Asia. I served the Lord with great humility and with tears, and in the midst of severe testing by the plots of my Jewish opponents. You know that I have not hesitated to preach anything that would be helpful to you, but have taught you publicly and from house to house. I have declared to both Jews and Greeks that they must turn to God in repentance and have faith in our Lord Jesus. And now, compelled by the Spirit, I am going to Jerusalem, not knowing what will happen to me there. I only know that in every city the Holy Spirit warns me that prison and hardship are facing me. However, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the good news of God's grace." Pagpalain nawa ng ating Diyos na buhay ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y patuloy nating pagbubulayan. Tayo po ay magpapatuloy sa paglalakbay ni Apostol Pablo at ng kanyang mga kasamahan sa misyon na iniatang sa kanila ng Panginoon. Nasa Acts 20:13 to 24 po tayo, and this verses gives us a rare window into the heart of the Apostle Paul. Titingnan natin at susuriin natin ang kanyang puso, ang kanyang gawain at yung kanyang pagnanasa na talagang sundin ang kalooban ng Diyos. Sa mga talata, we see a man who has surrendered everything: comfort, reputation, security, even his own life for the sake of Christ and His church. At makikita natin ang isang lalaking kahanga-hanga pagdating sa ministeryo na willing isuko ang lahat, na isa sa bagay na napakahirap ng hanapin sa mga nagsasabing susunod sa Panginoon ngayon. Sa panahon ngayon na kung saan ang priority sa mga nagsasabing susunod sa Panginoon ay ang pagsilip at pagtanaw muna sa kung ano ang kanyang pakinabang, ano ang kanyang mapapala, ano nga ba ang kanyang magiging sweldo, ano ang mga benepisyo ng pagsunod sa Panginoon. Mga kapatid, these verses functions almost like Paul's pastoral autobiography. Sa mga talatang ito, mababasa natin at makikita yung kanyang autobiography, yung theology niya pagdating sa ministeryo. Kaya para sa mga pastor, leaders, and all believers, Paul shows what it means to finish well with faithfulness, integrity, and joyful sacrifice. Kaya para sa mga makikinig sa akin, kung ikaw ay pastor, leader ng simbahan, o mananampalataya, tinuturuan tayo ngayon ni Apostol Pablo na tingnan kung papaano tatapusin yung mga nakapasan sa ating mga balikat
paano tayo makapagtatapat sa paglilingkod at makapamumuhay ng may integridad pero sa kabila ng lahat ng pagsasakripisyo ay may kagalakan ang ating puso sa paglilingkod. Now join me and let us study the verses verse by verse. Let us go to the exposition of the passage. Let us start with verse 13. Acts 20:13, ang sabi po ng mga talata, we went on ahead to the ship and sailed for Assos, where we were going to take Paul aboard. He had made this arrangement because he was going there on foot. Nung nakaraang linggo, nakaraang Friday, ay napanood natin o napakinggan ninyo sa Tinig ng Pag-asa yung huling mensahe at pamamaalam ni Pablo sa Efeso. Do you remember that? Yun yung pinakamahabang sermon na ibinigay niya sa kapatiran. Nagsimula siya pagkatapos ng maghapunan hanggang umaga. Nagambala lang yung kanyang pagsesermon ng si Eutychus ay nahulog doon sa third floor eh. Do you remember that? Nung last week, nung nahulog si Eutychus ay dinapaan siya ni Pablo, ay pinagpray at sa kapangyarihan ng Diyos na buhay muli ang batang ito. At noong buhay na, nagpatuloy uli si Pablo sa pangangaral hanggang umaga. Dahil nga marahil gusto niyang magbilin sa mga kapatiran dahil maglalakbay na siya uli at iiwanan na niya ang mga kapatiran. Dito na po pumasok ang ating verse ngayon. Ang sabi ng verse, we went on ahead to the ship and sailed for Assos. So again, ang nagkukwento rito si Lucas at kasama niya si Paul. We went on ahead. So Luke and the others traveled by sea, while Paul, he decided to go by the land. So magandang suriin ito mga kapatid. Sina Lucas kasama ng kanyang mga kumpanyon, sumakay sila ng barko. Pero bakit si Pablo, he decided to go by the land? Why? So ang Biblia hindi nagsalita kung bakit. Scripture doesn't say directly. But many scholars believe the Apostle Paul wanted time alone with God. Time alone to pray, time alone to reflect, time alone to prepare for the challenges ahead. Nagkakaisa ang mga Bible scholars sa pananaw na yan. Pero kung susuriin pa natin, ako, ang aking pagkaunawa sa pagkakilala ko na kay Apostol Pablo sa mga talata na naituro na sa atin ayon sa aklat ng mga gawa, aside from being alone and aside from wanting to be alone with God to prepare and to reflect and to pray, probably one thing that comes to my mind is the idea na kung naglalakad ka, marami kang masasalubong kesa sa nasa bangka ka na kayo-kayo lang doon sa loob ng bangka ang magkakasama. Tama po ba? So dito po, siguro tama yung mga Bible scholars sa pagtingin na baka he want to be alone with God. Pero knowing the Apostle Paul na nagsabi ng katagang, I will preach the word and let us preach the word in season and out of season, sa kanyang pananaw, walang dapat sayang na oras eh. Walang dapat panahon na kung saan nagiging idle ang isang tao, lalo na nga sa paglalakbay. Kasi sa paglalakbay, mahabang oras, nakasakay lang kayo sa barko. Kung sino lang yung katabi mo, yun lang yung makakausap mo. While Paul decided na I will go by the land. Kasi kung ako'y maglalakbay sa lupa, malaki ang potential na may masalubong, may makausap, may makasabay na tao kesa sa nasa bangka lang. Well, pananaw ko lang yon. Hindi po marahil totoo, pero pwede. Knowing the Apostle Paul, yung desire ng puso niya talaga ay to be with the people and to share the Word of God to the people. Amen po ba? Now, in application, spiritual leaders need intentional solitude with God. Naniniwala naman po ako dyan. Kasi ang tagumpay natin sa masa, ang tagumpay natin sa harap ng tao at sa harap ng mga pinaglilingkuran natin ay nakabase sa mahabang oras at panahon na ginugol natin na kasama ang Diyos. Nakuha niyo po ba yung pinupunto ko?
If you want to be effective in front of the people, and if you want to be effective with the crowds, you need to spend time in an intentional solitude with God. Kung titingnan po natin ang Biblia, ang ating Panginoong Jesucristo, bago siya pumasok sa ministeryo, 40 days, 40 nights, nag-fasting. Even the Lord Jesus Christ, nagbigay ng panahon sa pag-aayuno at pananalangin bago siya pumasok sa kanyang 3 taong ministeryo dito sa lupa. Napakahalaga nun. And probably, that is the reason why the Apostle Paul want to be alone in the land. Naglakad sa halip na sumakay sa barko kasama ni na Lucas. Nakuha niyo po mga kapatid. So, ministry demands much, but real strength comes from time in the presence of God. Amen? Kaya, sikreto yan ng mga matatagumpay ng mga ministro ng Diyos. Sikreto yan ng mga nagtatagumpay sa gawain. Hindi yan nakikita ng marami, hindi yan nasasaksihan ng mga crowd o ng kongregasyon na ang tagumpay ng isang pastor ay ang oras at panahon na ginugugol niya sa presensya ng kanyang Diyos. Amen po ba mga kapatid? Now let us go to verse 14. When he met us at Assos, we took him aboard and went on to Mytilene. So, naglakad, nakarating doon sa isang destinasyon at doon, sumakay na rin si Pablo sa barko. We took him aboard and went on to Mytilene. So, Paul reunites with the team. And this showed the beauty of shared ministry. So, ang layunin lang talaga, kaya hindi siya sumama kina Lucas, ay hindi yung layuning ayaw na niya silang makasama. Kasi si Pablo, alam niyo po, matindi rin yung kanyang commitment sa ministry. Ayaw niya pong sumama sa mga taong hindi ganun ka-committed. Naalala niyo po ba ang pinag-awayan nilang dalawa ni Barnabas? Yung second missionary journey, kaya naghiwalay si Paul at saka si Barnabas. Kasi si Paul gusto niya ng commitment talaga. Kung ikaw'y sasama sa kanya tapos hindi ka committed, ayaw kanyang makasama. Ganun po ang nangyari. Kaya si John Mark, na gustong isama ni Barnabas sa second missionary journey, hindi pinayagan ni Paul. Kaya nag-away yung dalawa at naghiwalay dahil ayaw ni Paul ng isang taong sasama sa ministeryo pero hindi naman ganon ka-committed. At dito nakita natin yung paghiwalay ni Paul kina Lucas sa pagbabiyahe hindi dahil ayaw niyang makasama ang mga ito. In fact, sa verse 14, nakita naman natin nung nakita na sila ngayon sa Mytilene, nagsama sila. So, Paul reunites with the team. It shows that he loved to go with company, to have a shared ministry with the fellow minister. Though he is an apostle, the apostle Paul, though he is an apostle, he is not a lone ranger. Hindi siya nagtatrabahong mag-isa. Makikita natin, meron siyang Timoteo, meron siyang Silas, si Lucas nga kasama niya rito, meron siyang Aquila, meron siyang Priscilla, maraming mga lalaki at babaeng nakasama niya sa ministeryo at paglilingkod. Ano ang ating biblical insight dito? God ordinarily works through human means, including people. Alam natin at kinikilala ito ni Apostol Pablo na ang Diyos ay kumikilos sa pamamagitan ng tao. Sa lakas ng tao, kapangyarihan na ibinibigay ng Diyos sa tao at doon dumadaloy ang kanyang mga biyaya. But take note, no one is meant to minister alone, not even the great Paul. Amen? So, yan po yung makikita natin sa mga talatang yan. Let us now proceed to verse 15. The next day, we set sail from there and arrived off Chios. The day after that, we crossed over to Samos and on the following day arrived at Miletus.
So ano makikita natin dito? Puro lang yan lugar. Yan po yung itinerary, mga kapatid. Si Luke, dahil siya ang nagtatala at nagsusulat, sinulat niya yung kanilang travel itinerary, emphasizing the intentional movement of Paul's mission. Makikita po natin, every stop was strategic. Bawat tigil, merong layunin. Bawat pupuntahan, merong gagampanan. Hindi po sila namamasya lang dyan. It was an intentional movement, an intentional mission. Every stop was strategic. Paul was not wandering. He was following God's sovereign plan. Napakahalaga nun, mga kapatid. Bagamat totoo naman na tayo ang nagbabalak, tayo ang nagpaplano, Diyos ang nagpapatupad, pero ine-encourage tayo na magplano. Ine-encourage tayong magtala. Ine-encourage tayong maglagay ng itinerary. Hindi po tayo bahala na. At ang misyon ni Apostol Pablo, makikita po natin, ay may estratehiya. Kung pamilyar na kayo sa mga pag-aaral natin, pagdadating ni Pablo sa isang lugar, saan siya unang pumupunta? He always go to the Jewish synagogue. Intentional yon. Dumating siya sa bayan, Jewish synagogue. Pumunta siya sa isang lugar, Jewish synagogue. Strategy yon. Dahil doon, sa lugar na yon, ang kanyang pagmimisyon. Una, sa lugar ng mga matao. Pangalawa, una sa mga Hudyo. And then second, sa mga Gentiles. Kaya mababasa nyo doon sa lugar ni Lydia sa Filipos, wala dong Jewish temple eh. Walang Jewish temple doon. Kaya wala silang nakita ang Jewish temple. Saan sila pumunta? To where the people are. At ang mga tao, natagpuan nila nasa river. Doon sila pumunta, doon sila nangaral. Intentional movement. May strategy. Kaya kung ating titingnan at i-illustrate natin ito like a general mapping a battle plan, the Apostle Paul knew where he must go because the Spirit had impressed upon him a direction. Hindi po bahala na, hindi sa kung ano na mangyari, no? Hindi yung sige-sige, kundi intentional movement of mission. Amen? Verse 16. Paul had decided to sail past Ephesus to avoid spending time in the province of Asia. For he was in a hurry to reach Jerusalem, if possible, by the day of Pentecost. So, dito may makikita tayong mahalagang bagay. Alam niyo kung gaano kamahal ni Pablo ang Epeso. You know how the Apostle Paul loved the Ephesian church. Pero dito, he avoids stopping. Now, the question again, why? So, iglesia na yan, may mga kapatiran na dyan sa Epeso, at nung nanggaling siya dyan sa Epeso, dyan siya nangaral ng ubod ng habang sermon. Tama? Ngayon, bakit hindi na siya dumaan dyan pabalik? Kasi naisip natin at nakita natin na ibigay na ni Paul yung napakahabang sermon dyan eh. No? Dyan nga, kahapon, anong Friday na pag-aralan natin. That is one of the longest sermon the Apostle Paul gave to the brothers and sisters dyan. Kaya palagay ko, dahil nakapagpaalam na siya dyan, na ibigay na niya yung kanyang mga habilin dyan, wala nang pinakamahalaga sa kanya, kundi ang misyon na ipinapagawa pa ng Panginoon. At hindi na yung mga emotional attachment. Alam nyo, minsan mga kapatid, ito ang totoo. Kaya maraming mga lingkod ng Diyos ang hindi nakakasunod sa mandato ng Diyos na pumunta sa mission field because of an emotional attachment. Minsan napipigilan tayo ng ating koneksyon. Ayaw na nating umalis kasi nakadevelop na tayo ng relationship. At ito, realidad dito mga kapatid, real talk lang. Napakahirap sa pastor ang lumipat ng ibang destino eh. Bakit? Lalo na kung nakadevelop ka ng 10, 11 taon doon sa destinong dati mong pinagdestinuhan. Napakahirap ng iwanan yon. Meron nga mga pastor eh. Dapat po,
ayon sa ministerial ethics, kapag lumipat ka na ng destino, hindi ka na babalik doon sa dati mong pinagdestinuhan. Para yung pastor na nadestino na doon, makadevelop naman siya ng relationship doon sa kongregasyon. Pero maraming mga pastor, balik pa rin ang balik doon. Sa halip na mag-concentrate na doon sa bago niyang destino, dalaw pa rin ang dalaw doon sa kanyang dating pinaglingkuran, punta pa rin ang punta doon sa dating mga miyembro, na minsan, ang intention naman ay para makinabang. No, may kilala akong ganyang pastor eh. No, nadistino na, layo-layo na, sa Mindoro na. Pero dalaw pa rin na daraw sa Cavite. Kasi doon sa Cavite, nakadevelop nga siya ng relationship doon. Natutunugan yata ng pastor kung kailan ang panahon ng anihan ng bigas. At tsetsempuhan, pag panahon na ng anihan ng bigas, dadalaw doon sa mga nagbibigay sa kanya ng bigas para makakuha ng bigas. So, yun naman po ay opinion ko lang. Pero maraming ganon na walang ka-ethics nga. Ang tawag nga nung, sabi nga nung isang pastor na kaibigan ko, walang ka-itik-itik yan eh. Sabi ko, ano bang itik? Itik, ministerial itik. Pala ethics, no po? Minsan wala ng ministerial ethics. Sa halip na wag nang puntahan, and yet, daan pa ng daan. Dito may magandang prinsipyo tayo makita eh. Si Paul, as much as possible, sumilip man lang sa mga taga-Epeso, yet, he avoids stopping. Ang sabi ng mga Bible scholar, because mission comes before emotion. Amen mga kapatid? Una ang gawain bago yung emosyon. Alam nyo, maniwala man kayo o hindi, nung ako po ay umalis ng Pilipinas noong 2012, January 14 or 13 of 2012, malapit na po pala yun. Maglalabing 4 na taon na ako sa 14 ba? 15? Of 14. 14 years na po ako nawala sa Pilipinas eh. Naalala ko lang nung nihatid po ako ng tatay ko sa airport kasama nung mga kapatid ko tsaka nung aking pamilya kasi naiwanan naman po yung mag-iina ko sa Pilipinas nung una akong pumunta dito. Inakap ko po sila isa-isa, akap. At ang tatay ko, yumakap po sa akin, napakahigpit. Panganay po ako eh. Ang tatay ko po, bagamat brusko yun eh. Ano yun, malakas ang loob nun, pero napakaiyakin nun at napaka-emosyonal. Niyakap po ako ng tatay ko, naiyak at ang sabi niya, ito na huli nating pagkikita. Sabi ko, tay, pambira naman kayo, hindi naman ako mamamatay eh. Tsaka, uuwi naman ako, hindi ko alam. Pero yung emotion ng tatay ko, ang sabi niya, ito na yung maaaring huli nating pagkikita. Tama po siya mga kapatid. Namatay po tatay ko, kailan ba? Matagal na rin po. Hindi ko na po siya talaga nakita. During pandemic pa ho yata tayo, na plano kong umuwi, plano kong pasyalan, pero yung pandemic, pinigilan po akong makauwi. So, hindi na po kami nagkita. So minsan mga kapatid, yung emotion natin na-hamper at napipigilan yung layunin nating gumiya at pumunta sa mission field. But here, the Apostle Paul loved the Ephesians church, yet he avoids stopping because mission comes before emotions. He wants to reach Jerusalem by Pentecost. Meron siyang time frame. Meron siyang hinihintay at oras na kailangang gawin. So anong application nito mga kapatid? Sometimes obedience requires difficult decisions. Every passing by people we care about for the sake of a larger calling or even passing. Minsan masakit yun, lalo na nga po sa mga nasa misyon. Namatay tatay ko, hindi na ako nakauwi. Marami pong mga namamatay na mahal ko sa buhay sa Pilipinas, mga kaibigan, na gusto kong umuwi. Hindi ko nagawa. Sometimes obedience requires difficult decisions. And that involves even passing by people we care about. Amen? So tinuturuan tayo dyan ni Pablo. Minsan nakaka-depress nga naman yung damdamin. Nakaka-depress, hindi mo nakikita yung pamilya mo, yung mga anak mo. But if we are going to look at the bigger picture,
Minsan, gustong ipaunawa sa atin ng Diyos na may mga tungkulin tayo, totoo yon, sa ating mga mahal sa buhay, sa mga taong ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Pero may mga panahon that we need to cut ties in order to fulfill God's mission. Amen? Acts 20 verse 17, from Miletus, Paul sent to Ephesus for the elders of the church. Ito maganda dyan, mga kapatid. Bagamat hindi siya makakadaan sa Epeso, ang ginawa ni Pablo, pinatawag niya yung mga elders para kanyang mamit. Maganda to, mga kapatid. Even though he could not visit the city, he summoned the elders to meet him. Para ano? Kasi kung mga leaders na ang kausap mo, alam nyo, kung may Zoom na nga lang nito, o Skype, o Messenger, hindi na dadaan si Pablo, hindi na rin niya ipapatawag yung mga elders, mag-Zoom meeting na lang sila. Mas madali na, di po ba? Pero during that time, wala nung ganun. Walang way of communicating kung hindi face-to-face. Kaya, ipinatawag niya itong mga elders para, para mapaalalahanan pa, para mabigyan pa ng pagpapayo at maturuan pa ng mga bagay na dapat nilang matutunan. Pero dito, may mahalagang prinsipyo tayong dapat tingnan when it comes to managing the church. It is a very important note. Ang pinatawag ni Pablo ay mga presbyteros, elders, pastors, shepherds of the flock. So, hindi niya pinatawag yung mga leaders, bagamat yung mga members, marahil, doon siya mas connected eh. Doon siya masyadong nakadevelop ng relationship sa mga miyembrong nagpatuloy ng mga bahay, siya sa kanilang mga bahay. Pero sa pagkakataong ito, ang ipinatawag ni Paul ay ang mga leader, the presbyteros. So makikita natin dito sa Reform perspective yung Reform ecclesiology na ipinapakita yung plurality of church elders. Ibig sabihin, ang leader ng church hindi isa lang. May council, may board of elders, may tagapanguna, at ang shepherding model of leadership ipinakita rito para magkaroon ng tinatawag na biblical accountability. Nakita niyo po? Hindi isang tao lang ang nasusunod sa simbahan. Hindi isang brother kuno o brother ganito na uso ngayon. Na si brother ganon, siya may-ari ng simbahan. Si brother ganito, siya yung may kapangyarihan sa simbahan. Hindi ganon. Sa bawat simbahan na na-establish ni Paul, may mga elders na nakatalaga bilang mga tagapanguna. Paul is about to give them one of the most powerful pastoral exhortation in Scripture. Ibibigay ni Pablo ang isa sa makapangyarihang pagpapayo na pwedeng ibigay ng isang pastor. Kung may mga nauusong mentoring ngayon, sa panahon ngayon, pakinggan ninyo, kayong mga nagme-mentor, narito ang mensaheng ibinigay ng isang mahusay na mentor sa kanyang mga pastor na nais niyang magpatuloy sa gawain. At mababasa natin yan sa verse 18. When they arrived, he said to them, so ito ngayon ang kanyang mensahe, you know how I lived the whole time I was with you, from the first day I came into the province of Asia. So the Apostle Paul begins the message, the pastoral message, with his example. Not his gifts, not his sermons. He started with his life. Tandaan ninyo mga kapatid, the pastor's greatest sermon, the greatest lecture, the greatest thing that a mentor can give to his mentees ay yung kanyang karakter.
Key traits of Paul's ministry, 1, consistency. You know how I lived. The whole time, closeness to the people. The whole time I was with you. From the very first day, that is integrity, hindi nagbabago. Paul lived among them. Take note that ministry is not done from distance but through relationship. Bagamat ngayon, nauuso na yung mga mentoring online, nauuso na yung mga training online, work online, di ba? But nothing can replace yung mentoring through relationships. Amen, mga kapatid? Ito po, tandaan ninyo. Huwag na huwag kayong magpapamentor sa isang taong hindi nyo kakilala. Dahil pwede naman kayong bigyan ng mga theory, pwede naman kayong bigyan ng mga lectures online, but the best mentor that you can get is how that mentor show integrity, consistency, and his desire to be close to you. Amen, mga kapatid. Because the pastor's greatest sermon is his character. At madalas, makikita lang natin yung karakter na yan kapag nakasama na natin yung tao. Ang sabi nga ng mag-asawa di mo naman yan makikilala hanggat hindi mo nakakasama sa isang bubong. Sapagkat kapag nanliligaw pa yan, ang dami niyang pambobola. Pag nanliligaw pa lang yan, lahat ng magandang bagay ipapakita. No? Lahat ng mabuti ipapakita. Ganyan din yung mga nagme-mentor Yung mga mentor, kunwari, ang babait niyan, pero ganyan ang G12 Gaano karaming nabola niyan G12. Mga pastor na napagluluko ng G12 concept. No, dahil yung mga nagtuturo, kunwari, nagmamalasakit, pero sa dulo, makikita ninyo, dadalahin yung simbahan, aakayin yung simbahan, para maging bahagi na ng kanilang grupo ng mga G12. No? Nakuha niyo po, mga kapatid. Verse 19, I serve the Lord with great humility and with tears, and in the midst of severe testing by the plots of my Jewish opponents. So dito, ipinakita ni Apostol Pablo what real ministry looks like. Pinakita ni Apostol Pablo yung kanyang karakter, yung kanyang ministeryo, at sinabi niya sa kanila, ganito ang tunay na paglilingkod. Una, with humility. He did not exalt himself. Mayroong kababaan ang paglilingkod. At ang paglilingkod, hindi puro yaman, hindi puro asenso, hindi puro katanyagan, kundi puno ng pagluha. He cared deeply. At hindi lang pagluha, ito ay may mga pagsubok. He remained faithful under opposition. Ipinakita ni Paul ang tunay na ministeryo. May kababaan, may pagluha, at may mga trials. Kaya if you are going to look at the biblical insight, grace-driven ministry produce humble servants and not celebrities. Amen? Yung tunay na ministeryo ay lumilikha ng mga humble servants of God. At hindi yung mga celebrities sa panahon natin ngayon na akala mo alam na nila lahat at sila mismo ang pinanggagalingan ng karunungan at hindi galing sa Diyos. A pastor once said, if you can't weep for your people, you are not ready to lead them. Ulitin ko, if you cannot weep with your people, you are not ready to lead them. Verse 20.
You know that I have not hesitated to preach anything that would be helpful to you, but I have taught you publicly and from house to house. So dito, ating makikita, si Apostle Paul preached the whole counsel of God. Even the parts people did not want to hear. You know that I have not hesitated. Hindi ako nag-atubili na ipangaral sa inyo lahat ng mga bagay na makakatulong sa inyo. Hindi siya nag-withdraw ng mga bagay na sa tingin niya makakasama ng loob. Hindi niya winidraw yung mga kataga na alam niya na makakasakit ng damdamin. Ibinigay niya ang lahat sa paniniwala na kailangan itong matutunan ng mga kapatiran. He preached the whole counsel of God, even the very parts na ayaw na marinig ng mga tao. He ministered two ways, publicly in the gatherings and privately in homes, counseling, and discipleship. Kaya, in application, faithful ministry requires courage because you have to preach and speak the truth, whether convenient or not. Yan si Paul. Amen? So, verse 21, I have declared to both Jews and Greeks that they must turn to God in repentance and have faith in our Lord Jesus. This is the Apostle Paul's simple gospel summary. He preached what? Repentance towards God, faith in Christ. Hindi siya nagsermon ng moralism, ng works, moralism, and performance. The message is simple. Repentance and faith in Christ. No works, no moralism, no performance. Ano ang reform connection nito? Salvation is grace through faith. Just repentance and faith. Kaya ang reform connection, salvation is by grace alone, Ephesians 2:8 and 9. Repentance and faith are both gifts of grace, not human achievements, so that no one may boast. Amen? That is the message of the Apostle Paul. Now let us go to verse 22. And now, compelled by the Spirit, I am going to Jerusalem, not knowing what will happen to me there. Napakaganda nito, mga kapatid. Hindi siya dumaan sa Epeso, lugar na kung saan mga kapatid na nagmamahal ay naghihintay sa kanyang pagdalaw. Nilampasan niya ito because he want to be in Jerusalem. Hindi dahil may naghihintay sa Jerusalem na magandang pagsalubong, hindi dahil may palakpakang sasalubong sa kanya sa matagumpay na pagmimisyon. Ang sabi ni Pablo, hindi ko alam kung anong naghihintay sa akin doon. Mga minamahal ng mga kapatid, Paul is not moving by mere desire or human wisdom. He is compelled by the Holy Spirit. And even though danger awaits, obedience is his priority. Amen? Kaya in application, mga kapatid, tandaan ninyo, the safest place is not where we feel comfortable. The safest place is the place where God leads. Paborito ko yung hymno na, where He leads me, I will follow. Where He leads me, I will follow. Alam niyo po ba yung kantang yan? Sa Tagalog yun eh. Saan man ako'y susunod, sasama saan man kay Jesus. And that is the safest place. Amen? Now let us go to verse 23. I only know that in every city the Holy Spirit warns me that prison and hardships are facing me. This is the reality check.
Alam ni Apostol Pablo, he knows the path ahead involves suffering. Naturuan po siya ng tamang doktrina. Naturuan po siya ng tamang theology. Sa kanya rin ang galing ang katotohanan. Philippians 1:29, ang sabi niya, hindi naman tayo tinawag para lang manampalataya sa Diyos, tinawag tayo to suffer also with Him. He knows the path. And he knows that the path involves suffering, but he does not turn back. Amen? If you are going to look at biblical or missionaries, historical missionaries like Jim Elliot, Hudson Taylor, Adoniram Hudson, they followed their calling, but they know that there is a promised danger, but they did not back off. They did not turn back. Let us go to verse 24. However, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. The task of testifying to the good news of God's grace. This is the heart of the passage, the heart of the apostle. Paul is saying, my life is not the most precious thing. Finishing God's mission is. Amen? And Paul's ultimate desire to finish the race, fulfill his ministry, and testify to the grace of God. This is the model for every believer. Amen? Kaya yung perseverance of the saint is not passive. God preserves us and we press on. Amen? Now, bilang bahagi ng pag-aaral na ito, gusto ko pong ibigay sa inyo yung major themes ng ating pag-aaral. 1, faithful ministry requires humility. Verse 9. True greatness is measured not by power, but by humility. Amen? Second, faithful ministry requires truth. Verse 20 to 21. We must preach the whole counsel of God, repentance and faith. Amen? Third, faithful ministry requires sacrifice. Verses 22 hanggang 24. Mababasa natin yan. We do not live to ourselves or for ourselves, but for Christ and His gospel. At panghuli, sa verse 24, faithful ministry requires perseverance. Finishing well matters more than starting well. Ang daming nagsimula, ang gagaling. Pero nagkalasa naman sa kalagitnaan. Si John Mark, ang example niyan. Masigasig sa simula, pero nung nakarating na sa misyon, nako, umuwi. Kaya faithful ministry requires perseverance. Finishing well matters more than starting well. Amen? Now, in application, bilang application, here are challenge for the leaders and pastors. Anong mga dapat gawin bilang pastor? Bilang leader? Una, live among your people, not above them. Mamuhay kayo kasama ng mga tao, hindi sa ibabaw ng mga tao. We are fellow servants with them. 2, preach boldly and compassionately. Huwag titigil. Patuloy na mangaral. 3, shepherd with tears and truth. And 4, prioritize faithfulness over comfort. Amen? Now, paano naman sa mga mananampalataya? For every believer, 1, seek God's will even when it leads through hardship. 2, place the gospel above personal convenience. And the last, remember,
Your life is not your own. The Apostle Paul said, you were bought with a price. Amen? Kaya bilang closing exhortation, Paul's life challenges us to ask, what am I living for? Am I living for comfort? For career? For people's approval? Or am I living for Christ? Amen? May we echo Paul's words, I do not account my life of any value, if only I may finish my course. Amen? Now, let us go to some reflection questions. Pwede niyong pagbulayan. 1, how can you cultivate humility in your ministry or daily relationships? 2, are you willing to love others deeply enough that it moves you to tears? 3, are there biblical truths you hesitate to stand for? And the last, are you following God's will only when it is comfortable or even when it is costly? Samahan ninyo ako sa isang panalangin. Gracious and sovereign Lord, we thank you for the powerful example of the life of the Apostle Paul. We thank you for his humility, courage, tears, and unwavering devotion to the gospel. Help us, Lord, to walk in the same spirit of obedience. Malayo kami kumpara sa Kanya. Malayo kami kung ang pag-uusapan ay ang buhay ni Pablo. But we are so grateful for calling us, Lord. Teach us to value your mission more than our own comfort. Make our hearts willing to follow wherever your Spirit leads, even through trials and sacrifices. Father, may you give us the strength to speak truth boldly, to love sincerely, to serve humbly, and to persevere faithfully. Lord, form within us a passion to finish the race and the ministry you have entrusted us. May our lives bring honor to our Lord Jesus Christ. May we testify of your grace and shine the light of the gospel in this dark world. Father, may you empower us by your Spirit to be faithful servant until the day you call us home. In Jesus' name, we pray. Amen. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless po mga kapatid.